Tao po, ako po si Zefreya. Ako po yung tumawag sa inyo sa telepono kahapon at naghahanap ng trabaho. Bungad ng isang balingkinita na dalaga at nasa tapat siya ng malaking tarangkahan ng isang mansyon. May daladalang backpack at traveling bag si Zefreya habang kinakalampag ang gate. Sinikap pa ng dalaga na tumingin sa loob kung may makikita ba siyang tao na maaari siyang pagbuksan sa mga oras na iyon. Sandali lang, iha! Sigaw na matandang babae at nagmamadali din itong makalapit sa gate. Malawak ang ngiti ni Zefreya nang pinagbuksan na siya ng ginang at nang tignan siya nito ay natulala pa nga sa kanya. Tila nakakita ng anghel ang matandang babae. Hello po, ako po ulit si Zefreya. Galing po ako sa probinsya ng San Agustin. Muling pakilala ni Zefreya sa kanyang sarili. Napatango na lang ang matanda at hindi magawang iiwas ang tingin nito sa kanya. O sige, pasok ka, iha. Ang aking amo ang kausap mo kahapon at sa katunayan ay ikaw lang nag-iisang tumawag para mag-apply bilang katulong. Wika pa ng matandang babae. Ito mismo ang mayordoma na si Aling Corazon. Magandang balita po yan, Manang. Kasi po for sure, tatanggapin na nila ako, di ba po? Masayang tanong ng dalaga at napailing si Aling Corazon dahil hindi niya iyon natitiyak. Hindi yun magandang balita, iha. Alam ng lahat kung gaano kasungit ang aming amo. Kaya kaunti lang ang nakukuha namin kasambahay. May iba nagre-resign na agad. Mahabang pahayag ng ginang at humaba pang kwento nito habang naglalakad na sila papasok sa loob ng mansyon. Sanay na si Zefreya Villaforte sa magagandang bahay. Kaya hindi na siya namangha sa mga nakikita niya ngayon. Isa siya sa tagapagmana ng Villaforte Rancho. Mayaman din ang pamilya ni Zefreya at lahat ng mga luho niya ay nakukuha niya sa isang pitik lang. 3 silang magkakapatid. Siya ang nag-iisang anak na babae at bunso. Sa katunayan, ay tumakas lang ang dalaga mula sa kanila nang malaman niya na ipinagkasundo na pala siya ng kasal ng kanyang mga magulang. Kung kaya't napagpasyahan na lamang ni Zefreya na umalis na muna pansamantala sa kanilang rancho. Sakto naman naghahanap ng bagong katulong ang pamilyang matagal na niyang nais kilalanin. Sa malawak na salis ng pamilya de Guzman, ay naroon pala ang mag-anak. Nag-uusap-usap sila habang nagkakape. Palinga-linga naman sa paligid si Zefreya at hinahanap na niya ang isang lalaki. Isa sa dahilan kung bakit gusto niya magtrabaho siya sa pamilyang ito. Si Nicolo de Guzman ay isang mahusay na architect. Nakikita niya sa mga internet ang proyekto nito. Talagang humangalalo si Zefreya sa binata. Sa edad na 29 ay wala pa itong asawa o kahit man lang girlfriend. Ayon sa resources niya. Wala dito si Nicolo. Pagtataka ng dalaga dahil hindi niya makita ang binatang anak ng mag-asawang de Guzman. 18 years old noon si Zefreya. Sinubukan niya noon na magmaneho ng bago niyang sasakyan kahit pinagbabawalan pa siya ng kanyang ama. Nakasunod naman ang isang sasakyan kung saan nakasakay ang dalagita niyang alalay na si Lolita at ang personal niyang driver. Bumangga ang kotse ni Zefreya sa lumang warehouse. May nag-rescue sa kanya ng isang binata. Sa tansya ni Zefreya ay nasa edad 22 pa lamang ito. Help! Help, please! Hindi ako makaalis dito! Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Zefreya. Naipit ang isa niyang binti at hindi siya makaalis sa driver's seat. Ramdam ng dalaga ang pagkirot sa kanyang ulo at maging sa kanyang buong katawan. Halos manlabo na rin ang paningin niya. Nang tila nawawala na ng pag-asa si Zefreya at tatanggapin na sana niya ang kapalaran ng may marahan na tumapik sa kanyang pisngi upang magising ulit ang kanyang diwa. Miss, wake up! Miss, are you okay? Baritonong boses ng lalaki ang narinig ng dalaga. Pilit siya nitong ginigising. Help me, please. Naipit ang binti ko at hindi ko kayang hilahin. Paikbing sambit ni Zefreya sabay turo sa kanyang kaliwang paa. Relax ka lang, ilalabas kita dito. Hilahin kong binti mo, just calm down, okay? Pag-aalo sa kanya ng binata. Nasa kanya magkabilang pisngi ang malaki nitong palad. I'm scared. Paano kung mapuputulan ako ng paa? Mas lalong natakot si Zefreya sa posibleng mangyari sa kanya. Sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ayaw niya maputulan ng isang binti dahil iyon ang katapusan ng kanyang buhay. Miss, listen.
Listen to me first and look at me. Tumitig nga si Freya sa mga mata ng lalaki at kahit na papano ay kumalma siya. I'll be careful. Just relax yourself. Breathe and think positive. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Marami pang paraan and everything is gonna be okay. Malambing na sabi pa ng lalaki at napatango-tango na lamang ang dalaga. Sinikap ng binata na hilahin ang binti niya na may pag-iingat at impit na napahiyaw lang si Freya hanggang sa nagawa naman ito at walang sinayang na oras sa lalaki. Agad siya nitong inilabas sa kanyang sasakyan kasabay ng pagsabog nito. Pagkatapos ng trahedyang iyon ay nawala na ng malay si Freya. Subalit, nahila pala niya ang ID ng lalaki. Kaya nalaman niya ang buo nitong pangalan. 8 taon nang nakakaraan at last year lang nagkaroon ng lakas ng loob ang dalaga na hanapin ang kanyang tagapagligtas. Madali lang naman itong hanapin dahil kilalang pinakamayaman sa bansa ang pamilya nito. Si Nicolo de Guzman, ang savior ni Freya. Kaya gusto niyang tumanaw ng utang na loob, ang pagsilbihan ng binata at ang pamilya nito. Ikaw si Freya? Ano naman ang apelyido mo, iha? Seryosong tanong ni Senyora Abel, titig na titig din sa dalaga. Nag-isip na muna si Freya, hindi niya pwedeng gamitin ang apelyido niya dahil sinabi na niya na galing siya sa probinsya ng San Agustin. Mabubuking siya ng maaga. Vargas po. Freya Vargas po ang buong pangalan, Senyora. Maganang nasambiti si Freya at matamis pa niyang initian ng Senyora. Tinigdan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Ang huling ginawa ng Senyora ay hindi inaasahan ni Freya. Nilapitan siya nito at mabilis na hinawakan ng kanyang kanang kamay. Kumunot ang noo ng Senyora. Anong trabaho mo bago ka dumating dito, iha? Ito po ang una kong trabaho, Senyora. Kapag pinalad po ako na matanggap niyo at kahit na anong klase pa ho ng trabaho, kaya-kaya ko. Well, no wonder na malambot ang kamay mo. Let's see kung anong kaya mong gawin. Usal ng ginang, tila bibigyan pa yata siya ng challenge ni Senyora Abel. Naroon din ang pamilya ng Senyora, pero hindi man lang ito tumingin sa kanyang direksyon. Mabilis na itinago ni Freya ang magkabila niyang kamay. Paano kasi, katatapos ko lang nagpamanicure last week. Bulong niya sa kanyang sarili at huminga na muna ng malalim. Iha, pumunta ka na sa second floor. Katukin mo ang pangalawang pinto na makikita mo roon at dadalhin mo ito. Agara na utos sa senyora sabay bigay sa kanya ng isang tray. Naglalaman niyon ng kape at cassava cake. Doon lang napukaw ang atensyon ng pamilya nito. Ma, ayaw ni kuya nang dinadalan siya ng pagkain sa kanyang silid. Sabi ng isang lalaki na anak mismo ng ginang. Tumahimik ka muna riyan, Rico. Sita ni Senyora Abel sa anak. Kung ganun po, tinatanggap na ninyo ako? Masayang tanong ni Freya sabay kuha ng tray. Ang lapad-lapad pa ng ngiti ng dalaga. Depende kung magagawa mo ng tama yung trabaho. Sige na, magtrabaho ka na. At hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Freya at agad na siyang pumanhik sa pangalawang palapag upang gawin ang kanyang unang trabaho. Napahinto ang dalaga na makita na niya ang pangalawang pinto sa second floor. Subalit may nabasya doon na, "Do not disturb." Dadalhan ko lang naman ng merienda ang anak ni Senyora Abel at malay natin na siya na pala lalaking hinahanap ko, di ba? Kumatok na muna si Freya bago niya binuksan ang pinto at tinulak pa ng isa niyang paa upang hindi siya mahirapan sa pagpasok. Senyorito, nandyan ka ba? Papasok na po ako, ha? Dahan-dahan ang naglakad ang dalaga at sa laki ng silid na iyon ay matagal niyang nahanap ang bedroom. Katulad din ito ng kwarto nila sa rancho. May sariling sala at kumpleto ang mga gamit niya doon. Bagyang nanlaki ang mga mata ni Freya na makita na niya ng tuluyan ng binata. Padapa itong nakahiga sa malaking kama at walang saplot na pang-itaas. Makapal ang kumot na lalaki, pero bakit tila nakikita ng dalaga ang maumbok na pang-upo nito? Ay, ano ka ba naman si Freya? Kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo. Sita niya sa kanyang sarili. Tumingin sa bedside ang dalaga at balak niyang ilagay doon ang tray sa kagigisingin na muna ng senyorito. Subalit hindi pa man ilalagay yun ni Freya nang makarinig siya ng pamilyar na boses. Who are you? Malamig na tanong ng lalaki at nang lumingin si Freya ay nagulat siya na makita ang hubad itong katawan. Ay!
Malakas sa tili ng dalaga nang nabitawan niya ang tray at diretsong nahulog yun sa sahig. Napapikit siya na makarinig ng ingay mula doon. Stupid! Sino ka ba at basta ka nalang pumasok dito sa kwarto ko? Hindi mo ba binasa nakasulat sa pinto? Wala pa ring emosyon na tanong ng lalaki at naramdaman ni Zefreya na bumangon ito. Muli lang napatili ang dalaga nang marahas na hinatak ni Nicolo ang braso niya. Ouch! Ramdam ni Zefreya ang pagbaon ng mga daliri nito sa kanyang balat at talagang masakit yon. Walang salitang namutawi sa bibig ni Nicolo at basta na lamang niya hinila si Zefreya palabas ng kanyang kwarto. Mama! Malakas ang boses sa sigaw ng binata. Ouch! Dahan-dahan naman po, senyorito. Nasasaktan po ako eh. Reklamo ni si Freya at nagpupumiglas siya mula sa hawak nito. Nasa pangalawang palapag lamang sila dahil malinaw pa rin sila nakikita ng pamilya nito mula sa baba. What's wrong, Nicolo? Casual na tanong ng senyora ni hindi man lang ito nabahala sa pagsigaw ng anak sa nakikita na hatak-hatak ni Nicolo ang dalaga. Sino na naman hubang babae dinala niyo dito sa kwarto ko? Ilang beses ko na po sinabi sa inyo na ayoko ng babae na naglalabas-masok sa akin silid. Paggalit na sigaw ng binata. Sa puntong yon ay tila nakaramdam ng takot si Zefreya dahil hindi ito ang inaasahan niya mangyayari. Akala pa naman niya ay magandang una nilang pagkikita ni Nicolo at makikilala siya nito. Ayaw mo kasing bumaba para magmeryenda tsaka bitawan mo siya, sinasaktan mo siya, Nicolo. Strict ang saad ng ina ng lalaki. Doon lang tila natauhan si Nicolo at agad niyang binitawan ng babae subalit na magtama ang kanilang paningin ni Zefreya ay natigilan siya. Parang pamilyar kay Nicolo si Zefreya. Ang mas lalong ikinagulat niya ay ang maamo nitong mukha na iba sa mga nakikita niya na dinadala ng mama niya sa kwarto. Kakaibang ganda ng dalaga na pasado na maging artista o modelo. Muling hinaklit ni Nicolo ang kamay ng babae at inilapit niya ang mukha niya rito. You look so familiar. Sino ka? Teka lang po, bitawan niyo muna po yung kamay ko. Kanina mo pa ako inahawakan eh. Reklamo ni si Freya at napanguso pa siya. Napabuntong hiningang binitawan nito ni Nicolo at inusisa niya ulit ang dalaga. Just answer me. Hindi naman alam ni si Freya na kung tama ba na sagutin niya ang katanungan ng binata. Ayaw na muna niya sanang sabihin dito ang totoo dahil baka makilala pa siya ni Nicolo. Hindi po. Ngayon lang po tayo nagkita, senyorito. Siguraduhin mo lang na tama sinabi mo. Ma, sino ba babaeng to? Ulit-ulit ka naman, Nicolo. Bagong katulong natin siya. Sigaw ng senyora na ikinangisi ng binata. Ganun o ba? Palayasin niyo na ho siya, ma. Nagbasag lang naman sa loob ng kwarto ko yan. Unang araw pa lang niya, palpak na siya sa trabaho niya. Wala talagang kwenta. Malamig na sabi ni Nicolo at sa kanya tinalikuran si Zefreya. Naiwan na nakatulala na lamang ang dalaga, hindi niya inaasahan ang inasal ni Nicolo. Ang layo ng ugali na una niyang nakilala. Akala nga ni Zefreya ay mapapalayos na siya, pero parang natuwa pa sa nangyari ang senyora. Alam mo, Iha, hindi naman talaga ganyan ang panganay ko. Bugnutin lang siya pero mabait yan. Kaya simula ngayon, siya nang pagsisilbihan mo. Pakiusap sa kanya ni Senyora Abel at bakit tila nagdadalawang isip na si Zefreya. Ganon ho ba? Mabuti ho akong ganon. Sabi na lamang ng dalaga at awkward pa siyang umiti. Hinatid naman siya ng mayordoma sa kanyang magiging silid at magpahinga na muna raw siya. Nang nasa maid's quarter na si Zefreya ay sa kanya inilabas ang kanyang telepono at saglit niya lang itong binuksan upang makita kung meron siyang natanggap na mensahe mula sa kanyang ina. Unang pinakinggan ng dalaga ang voice message na natanggap niya mula sa mami niya. No, Zefreya, you can't do this. Bumalik ka sa bahay at alam ko na hindi mo kayang mabuhay sa labas na wala kami. Please, honey, umuwi ka na. Baka sa tono ng boses ng mami ni Zefreya ang pag-alala at halos maiyak na nga ito. Nag-voice message din si Zefreya upang kapanipaniwala na nasa mabuti siyang kalagayan. Don't worry about me, ma'am. I'm gonna be okay. Just let me do this po, para din po sa sarili ko. Ayoko po na lagi ako nakadepende sa inyo ni Daddy. Dapat matuto rin po ako na maging independent and please, sabihin niyo po kay Daddy na huwag na niya ako ipakasal sa ibang lalaki. I promise, ma'am, na babalik po ako. Very, very soon po. I love you, ma'am and Daddy. Please take care. Bye.
Agad ding pinatay ng dalagang kanyang telepono at humiga na sa maliit niyang kama. Napangiwi pa siya dahil hindi yun komportable, lalo na't malikot siyang matulog. Pero okay na to, kaysa naman wala akong mahihigaan. Mas masakit sa sahig, no? I can't even imagine na matutulog ako dyan. Magagalit si mami kapag nalaman niya na natutulog ako sa sahig. Naiiling na sa atin si Freya at napatingin na lamang siya sa kisame. Bakit kaya ganoon na lang kasuplado si Nico? Parang nagbago na agad siya. Sa bagay, 8 years na lumipas. Kinabukasan ay nagsimula na si Freya sa kanyang trabaho at inutusan na naman siya ng senyora na dalhan ng agahan ang suplado nitong anak. Here we go si Freya. Sambit ng dalaga sa kanyang sarili at sinadya na niyang lakasan ang pagkatok sa pinto. Napangiwi na lang siya dahil nanakit ang kamay niya. Kumatok na po ako, senyorito, kaya papasok na rin po ako. Binuksan na nga ng dalaga ang pinto at nagtungo sa bedroom. Marahan lang ang paglalakad niya dahil baka madulas na naman sa kanyang kamay ang daladala niyang tray. Subalit paulit-ulit lang yatang mangyayari ang eksena kahapon. This time, inakabungguan na talaga ni si Freya si Nicolo. Tumama ang mukha niya sa matigas nitong dibdib at amoy na amoy ng dalaga ang pabango nito. Mariin na lamang na napapikit si Nicolo dahil sa pangalawang pagkakataon ay may nabasag na naman sa loob ng kanyang kwarto. Stupid! Inis na sermon ng binata kay Freya at dahil iba na ang kasuotan niya, ay natalsikan na siya ng bubog sa kanyang binti na mula sa nabasag na baso. Pumalaho agad ang iyak ang dalaga dahil sa kirot na naramdaman niya. Hindi naman kasi siya sanay na nasasaktan kahit maliit na sugat lang. Goodness, bakit bang clumsy mo, miss? Ang aga-aga, nagbabasag ka na naman. Umarang ka kasi sa daraanan ko, senyorito. Malamang sa malamang magiging clumsy ako niyan. At ngayon, ako pang sisisihin mo. Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo. Tumitingin naman ako ah. Ikaw lang to hindi nagbigidan sa akin at hindi ka umiwas gayon nakikita mo na may dala akong tray. Matapang sigaw ulit si Freya at dahil naghalo-halo ang emosyon niya, ay hindi na niya napigilan pa na hampas-hampasin ang dibdib ni Nicolo dahilan na napakunutan noon nito. Pinangko na lamang ni Nicolo ang dalaga at pabagsak pa niyang hinagis sa kanyang malaking kama si Freya. Napasingap siya na makita na naalog ng gusto ang maganda at balingkinita na katawan nito. Napatingin pa si Nicolo sa mahahaba at mapuputi nitong binti. Napaiwas siya ng tingin dahil litaw na litaw yon. Bakit tila sobrang ikli ng kasuotan ng dalaga? Dapat kahapon ka pa pinalayas ni Mami. Hindi mo pa magawa ng tamang trabaho mo. Sermon na naman ni Nicolo at umiiyak pa rin si Freya na ngayon ay dahan-dahan ng bumangon. Napatingin pa sa binti nitong may sugat. Gitnang hindi makatingin ng binata sa ayos ngayon ni Freya. May dugo! May dugo! Natatarantang sigaw ni Freya at nang makita ni Nicolo ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha nito, ay tila nakaramdam naman siya ng kirot sa kanyang dibdib. Marahas na napasabunutan lamang si Nicolo at nagtungo sa banyo upang kunin ang first aid kit. Kumuha na rin siya ng tubig sa palanggana sa maliit na towel. Naririnig pa rin ni Nicolo ang pag-iyak ni Freya. Nang makalabas siya, ay umupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ng babae. Lumapit ka rito. Pasalamat ka't magandang gising ko ngayong umaga. Kahit naiinis ako sa pagiging clumsy mo. Sumunod naman sa kanya si Freya at humihina ng paghikbi nito. Umupo rin ito sa kanyang tabi, ngunit may kalayuan pa. Kaya naman nagkusang lumapit si Nicolo, sabay na hinablot niya ang unan at dinala iyon sa kandungan ng babae. Upang sa ganon ay matabunan naman ang hindi niya dapat makita. Napapitlag pa nga ang dalaga nang dalhin ni Nicolo sa kanang paa niya ang binti nitong may sugat. Lumalim ang gatla sa noon ni Nicolo habang pabalik-balik ang tingin niya sa kanyang braso at sa maputi nitong binti na tila naliligo ito sa bathtub na punong-puno ng gatas. Wala sa sariling napatingin ng binata kay Freya. Kulot ang dulo ng buhok ng dalaga at alam niya kapag hinawakan niya yon ay malambot pa ito sa balahibo ng pusa. Sunod na tinignan ni Nicolo ang mamula-mula nitong paa. Pinilig na lamang ng binata ang kanyang ulo at pinagtuunan ng pansin ang sugat nito. Pagkatapos ngang gabutin ni Nicolo ang sugat ang binti ni Freya, ay pinitik pa niya ito sa noo. What was that for? Nagulat pa si Nicolo sa biglaan na pagsigaw ni Freya at talaga nagsalita pa ng Ingles. Linisin mo ng kalat to. Sasabihin ko kay mama na bawasan ang sahod mo. Sige na, trabaho ka na at ayaw namin na lampa.
Gawin mo na maayos ang trabaho mo. Nakasimangot ang bumaba sa kama ang dalaga at nang mapatingin kay Nicolo ay inirapan pa niya ito. Lumapit nga si Freya sa kalat niya na puro bubog nang mabilis siyang pinigilan ng binata. Hinablot nito ang kanyang kamay. Lampa ka na naman. Baka mamaya yan, masusugatan na naman ang daliri mo. Balak mo pa yata kudin ng isa-isa. Kumuha ka na lang ng walis doon. Bilisan mo. Seryosong utos ni Nicolo. Hindi malaman ng dalaga ang pagbabago ng isip nito at kung dapat ba niyang ikatuwa na concern nito na muli siya masusugatan. Sige po, senyorito. Tugon si Freya sa kanyang hinanap ang walis at dustpan. Bumalik din siya agad na makita na niyang hinahanap at ibinigay yun sa lalaki. Ano pang ginagawa mo dyan? Tutulong ako, senyorito. Sinabi ko bang tumulong ka? Ano pang gagawin ko kung hindi ako tutulong sa inyo? Hindi na kailangan ng tulong mo rito at mas lalo ayoko magtagal ka pa sa kwarto ko. Lumabas ka na bago pa katakalad ka rin. Babala ng binata kay Zefreya at tagit-ngit agad siya sa inis. Pwede mo naman akong pagsabihan ng hindi mo ako binabantan at saka, maging mabait ka naman kahit konti lang. Alam kong isa ka na sa aking amo, pero bigyan mo naman ako ng respeto kahit kasing laki lang niyang hinliliit mong daliri. Ma-appreciate ko pa. Hindi ka wala nang magpakumbaba kung minsan. Seryoso at mahabang pahayag ng dalaga saka patabog siyang lumabas ng kwarto ni Nicolo. Mas lalo lang nananaban na si Zefreya sa ugali nito. Hindi niya akalain na to the highest level ang pagiging red flag ng karakter nito. Kaloka siya. Mapandin lang talaga mukha ng isang tao. Perpektong tignan, pero sungit-sungit naman. Woman hater yata ang lalaking yan eh. Reklamo pa ni Zefreya sabay padyak at agad nang umalis sa tapat ng pinto ng kwarto ng lalaki. Napagpasyahan na lamang ni Zefreya na hanapin ang mayordoma ng mansyon at magtatanong na lang siya kung anong pwede niyang gawin. Gusto pa rin naman niya magtrabaho. Nang may nakasalubong na isang lalaki si Zefreya, balak niyang iwasan yon nang humarang naman sa dinaraanan niya at nang sinubukan ng dalaga na duman sa kabila, ay ganon pa rin ang ginagawa nito. Mainit ang ulo ni Zefreya pero mas dumoble pa yon sa ginagawa ng lalaki ngayon sa kanya. Sisitahin na sana yun ng dalaga nang makilala niya ang lalaki. Si Rico na nakababatang kapatid ni Nicolo. Good morning po, senyorito. Nakangiting bati ni Zefreya, ngunit hindi niya nakagawian ng yumuko bilang paggalang, kaya taas noon niya pa rin sinalubong ang malamig na tingin ng binata. Himala na, hindi ka pinalayas ni Mama. Gayong palpak ang trabaho mo kahapon. Nakangising saad ng lalaki at walang ngiti sa mga labi ni Zefreya. Sa isip-isip ng dalaga ay magkasing ugali lang magkapatid, lalo na magkatulad ang paggamit ng salitang pinalayas. Ikaw rin ba, senyorito, kailangan ding turuan ng good manners at rumespeto sa mga tauhan niyo? Alam mo ba nagsisimulan salitang respeto kung karespe-respeto rin ng isang tao? Kung nagpakita ka ng pangit na ugali, ganun din ang babalik sa'yo. Nakataas ang kilay ng sambit si Freya dahilan na mapatulala sa kanya si Rico. Hey miss, I heard that! Sigaw ni Nicolo at bigla na lamang sumulpot. Dali-dali itong lumapit sa kanila. Sinasabi mo ba na wala kaming... Bla bla bla, wala akong naririnig. Sabat agad si Freya at tinakpan ng magkabilang tainga upang hindi na niya marinig pa sasabihin sana ni Nicolo. Tuluyan na rin niyang iniwan doon ang magkapatid. Che, magsama talaga kayong dalawa. Nagkatingin na naman ang magkapatid na sina Nicolo at Rico. Napakamot pa sa batok nito ang nakababatang kapatid. What was that, kuya? Bakit akong tinatanong mo niyan? Ikaw ang kausap niya kanina. Balik na sabi ni Nicolas sa kapatid. Galit na siya nung kinausap ko na. Dahil yata sa'yo kaya siya nagkakaganon. Anong ginawa mo sa kanya, kuya? Pulang-pulang magkabilang pisngi niya. Halatang galit. Wala akong ginawa sa babaeng yan. Lalampa-lampa pero siya pang mainit ang ulo. Oh, sandali lang, kuya. Bagong ekspresyon niya nakikita ko sa iyo Ngayon ko lang nakita yan. Galit ka na parang hindi. Don't tell me interesado ka sa bagong katulong ni Mama. Nakangising tanong ng kapatid ni Nicolo. Pinatukan niya ito at sa halip na magreklamo ay napatawa na lang si Rico. Hindi ko type ang ganong klaseng babae. Depensa ni Nicolo sa kanyang sarili. Aminin mo na maganda naman talaga ang babaeng yun. Sinabi mo pa nga na pamilyar siya sa'yo At tinanong mo rin kung nagkita na ba kayo dati. Rico, hindi ka nakakatuwa. Mariin saad ang binata sa kapatid at marahan na itinulak ito. Natatawang umalis na lang ito at nagtamsap pa nga sa kanya. Good luck na lang sa amasaw na mong yaya, kuya.
Panunokso pa ng kapatid na hindi na nawala ang pagtawa. Rico! Napatingin ang binata sa pinto kung saan pumasok kanina si Freya. Nabubuhay ang inis niya sa babae, pero hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba rin sa kanya ngayon. Oo, madali siyang mainis. Pero agad din naman naglalaho yun. Ngunit ngayon ay parang hindi matatahimik si Nicolo kung hindi siya makakaganti sa dalaga. Parang bata naman, Nicolo. Gaganti ka sa babaeng yun lalampalampa. Inis na tanong ni Nicolo sa kanyang sarili. Bago pa nasunod ang iniisip niya, ay pumanhik na ulit sa kwarto niya. Sa kabilang banda naman, tumulong na lamang ang dalaga kay Aling Corazon. Nasa hardin ito at nagdidilig ng halaman. Nautusan naman si Freya na maggupit ng patay na dahon, pero dahil hindi sanay sa ganong klaseng trabaho, ay hindi magawa ng maayos ng dalaga. Ay, ano ba yan, Iha? Bakit mo kinalbo yung bulaklak? Natatarantang sigaw ng ginang sa kanya. Nagulat pa nga si Freya sa bigla nitong pagsigaw at napatingin siya sa ginagawa. Napangiwi siya na makita na halos wala ng dahon ng kawawang halaman. Sorry po, hindi ko po kasi alam kung ano talagang tatanggalin manang eh. Napatingin ng ginang kay Freya. Parang hindi mo naman kaya tong trabaho, Iha. Magdilig ka na nga lang ng halaman doon. Utos nito na agad namang kumilos ang dalaga. Kinuha na nga ni Freya ang hose ng tubig upang makapagsimula na siya magdilig. Sa kasamang palad, maging sa pagbukas ng tubig ay hindi niya alam kung paano. Kung ano-ano nang ginalaw niya roon hanggang sa tuluyan itong nasira at pumuhos ang tubig. Naku manang, nasira ko po yata yung hose. Lampa na, may pagkatanga rin talagang babaeng. Halatang walang alam sa lahat ng bagay. Naiiling na komento naman ni Nicolo habang nagmamasid siya sa nangyayari sa baba. Nasa balkonahe siya ng kanyang silid. Nakakrus sa magkabilang braso ng binata at ang makita niya na basang sisiw na si Freya ay hindi na niya napigilan pang matawa. Kawawang Aling Corazon. Imbis na makatulong sa kanyang babae, ay mas lalo lang siyang binigyan ng sakit ng ulo at problema. Pagkatapos sabihin niyo ni Nicolo ay tuluyan na siyang umalis sa balkonahe. Papasok na sana si Freya sa loob ng mansyon upang magpalit ng damit nang nakasalubong niya si Nicolo. Nakakrus sa mga braso nito at nakangising tinigdan siya. Ano pang kamalasan mo sa buhay ang ipapakita mo sa amin, miss? Alam mo bang pinasukan mong trabaho? Malamig na tanong ng binata at hindi yun nagustuhan ni Freya. For your information, senyorito, hindi ako malas. Magandang buhay ko at wala akong hinuhusgahan na ibang tao. Hindi katulad mo. Matapang at taas noong pahayag ng dalaga. Inambahan niya ito ng suntok, hindi man lang kumilos si Nicolo at tila hindi natakot. What? Balak mo ko suntukin? Gusto mo talaga na mawala ng trabaho? Sabi ka lang, dahil magpapasuntok ako sa'yo. Nanghahamon na sa atang binata sabay lapit ang mukha sa kanya. Ngunit hindi nila napansin na may tao pala sa likod ni Nicolo at bigla na lang itong tinulak ng pilyong kapatid, kaya nagdikit ang kanilang mga labi. Mabilis na hinapit ang binata ang bewang ni Freya dahil alam niyang matutumba sila kapag hindi niya ibabalanse ang kanilang katawan. Sa puntong yon ay tila nakarinig ng kampana sina Nicolo at Freya, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanilang mga puso na parang maging iyon ay naririnig din nila. Nang matauhan sila pareho ay kapwa dumistansya sa isa't isa. Ngunit dahil first kiss yun ni Freya ay nag-react siya ng husto. Malakas na dumapo ang palad ng dalaga sa kaliwang pisngi ni Nicolo. Natulala pa ito sa kanyang ginawa at napahawak sa namumulang pisngi. Bastos ka! Bakit mo ako hinalikan? Sigaw ng dalaga at napapadyak pa nga sa galit. I didn't. Napakurap-kurap pa si Nicolo at tinignan ng salarin sa kanyang likuran. Rico! Sigaw niya sa kapatid. Sorry kuya, hindi ko sinasadya na may tula ka. Nagmamadali kasi ako at hindi ko na kayo napansin pa. Pero magandang ginawa niyo kanina, bagay kayo. Casual na sabi lang ni Rico at bago pa ito mabatukan ni Nicolo ay kumaripas na ng takbo ang kapatid. Muling sinampal ni Freya ang binata at marahas na binalingan siya nito. Hoy babae, nakaisa ka na ng sampal sa akin ah. Dapat nga isang daan na sampal ang gagawin ko sa iyo eh. Magdanakaw ka ng halik. Hindi kita hinalikan. Nakita mo naman kanina na tinulak lang ako ng kapatid ko. Kahit na, hindi mo pa rin dapat yung ginawa. Seriously, maninisi ka pa sa akin. Don't tell me, first kiss mo yon.
Nakataas ang kilay na tanong ng binata at talagang nagbabatuhan na sila ng maaanghang na salita. Wala ka ng pakialam doon! Sigaw ng dalaga at nagawa pa niyang banggain ang balikat ni Nicolo. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. First day ko, tapos ganito mangyayari sa akin. Nakakainis talaga. Naiiyak na sigaw ni si Freya at nang maalala nangyari kanina, ay siya naman ang natulala sa kanapahawak sa kanyang labi. Ramdam na ramdam pa rin ni si Freya ang malambot na labi ng binata. Kahit ilang segundo lang nagdikit ang mga labi nila, ay nagbigay pa rin iyon ng kiliti sa kanyang puso. Kumain ba ng candy? Bakit ang tamis ng labi niya? Wala sa sariling tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Napatutupas sa kanyang dibdib si Freya nang maramdaman ang mabilis sa pintig ng puso niya, hanggang sa napatili na lamang siya. Hindi sa ganito inis, kundi sa kilig na naramdaman. Bumaba rin naman si Freya pagkatapos niya magpalit. Nadatan niya si Nicolo sa kusina at ginamot ng yelo ang namumulang pisngi. Nang mapatingin nito sa gawin ng dalaga, ay napairap na parang babae si Nicolo. Ano nangyari sa iyo, anak? Bunga na tanong ni Senyora Avel na kapapasok lang sa loob ng kusina. Nilipitan nito ang kanyang anak. Sa pagiging clumsy ko, may sumampalo sa akin, mama. Seryosong sagot ito sa ina, sabay tingin kay Freya. Parang nahulaan na ng senyora nangyari dahil tumangin din ito sa dalaga. Ngayon ko lang nalaman na may pagka-clumsy ka rin pala, anak. Naiiling na komento lang ng senyora. Nahawaan po yata ako, mama. Gusto tuloy umirap ni si Freya dahil pinaparinggan siya ng senyorito. Iha, pasuyo naman ng yelo para sa aking anak. Utos ng ginang kay si Freya at kumilos naman siya. Matapos makakuha ng yelo ay ibinigay iyon ni si Freya kay Nicolo. Inabot naman ng binata ang ice compress na pabuntong hininga siya. Itong bagay naman ang natitiyak ni Freya na alam niya dahil madalas niyang gawin ito sa tuwing nananakit ang talampakan niya saka sa suot ng matataas na sapatos. Nako, senyorito, dapat mag-ingat ka po palagi. Mamaya niya na magkaroon ka ng peklat sa mukha mo, minus pogi points na po yun. Pangasar na sabi ni Freya, nagsalubong tuloy ang kilay ng binata. Excuse me, malayo sa bituka tong pamumula sa pisngi ko. Inis na sabi ni Nicolo at inalayo ng ice compress. Alam ko po, pinapaalalahanan lang kita na mag-ingat. Ikaw ang mag-ingat sa kalampahan mo. Opo, lagi ko pong tatandaan yan. Masunuring sa si Freya na ikinainis lalo ng binata. Hindi nakapagpigil si Nicolo. Tumayo siya at pinisil ng mariin ang malambot na pisngi ng dalaga. Ouch! Daing ni si Freya at pilit din niyang inaabot ang mukha ni Nicolo upang gumanti rin. Natigilan lang silang dalawa na may tumikim at si Senyora Avel lang pala yun. May sakit ka ba, anak? Bakit parang bumabalik ka sa pagkabata? Ang kulit po ng bago mong yaya, mama. Siya po talaga yung makulit, senyora. Nagturoan pa nga si Nicolo at si Freya na parang batang nag-aaway. Tumigil na nga kayong dalawa, ang ingay nyo para kayong mga bata. Naiiling na usal ng ginang at iniwan pa sila sa kusina. Bigyan mo ako ng tubig, babae. Utos ni Nicolo at bored na tinignan lang siya ni si Freya. Makababae ka naman, parang wala akong pangalan ah. Sita ng dalaga at lumapit ito sa ref para kumuha ng mineral water. Dali mo na lang sa kwarto ko. Bilisan mo, ayoko na mabagal. Pagkatapos noon ay umalis na si Nicolo. Gusto niya lang talagang pagtripan ng babae. Umikot na lang ang eyeballs ni si Freya. Mabilis na nga niya itong sinundan. Hindi na siya kumatok dahil nakabukas na ang pinto. Heto ng tubig mo, senyorito. Kinuha naman niya ng binata at binuksan ng takip. Habang umiinom nga ng tubig ay pinagmamasdan niya ang maamong mukha ni si Freya. Nang bumaba ang tingin ni Nicolo sa mamula-mulang labi nito ay napaiwas siya ng tingin. Naalala niya kung gaano katamis at kalambot ang bagay na yon. Lalabas na ba ako, senyorito? What's your name? Zefreya po. Full name? Zefreya Vargas po. Your age? 26 po, senyorito. Napatungo-tango si Nicolo sa nalaman niyang edad ng babae. Akala niya ay mas bata pa sa edad na iyon si Zefreya. Kung titignan niya ay parang teenager pa rin ito. Educational background. Sunod na tanong ni Nicolo na ikinakunot ng noon ng babae. Ay, ano po ito, sir? Job interview?
Nakataas ang kilay na tanong ni si Freya. Just answer me, lady. Magugulat ka kapag sinabi ko sa iyo totoo, sir. Tila nangahamon na sambit ni si Freya. Napahilot sa kanyang sentido si Nicolo. Ano nga? Wala po. Magiging yaya niyo ba ako kung may natapos ako? Piloso pang sagot ni si Freya. Napatayo si Nicolo sabay pitik sa noo ng babae. Tigil-tigilan mo ako sa pagiging piloso mo sa akin si Freya. Napakagat sa labi niya si Freya dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon na sinambit ang binata ang kanyang pangalan. Hindi niya inakala na maganda pala yun pakinggan kapag ito mismo ang tumatawag sa kanya. Opo, lalabas na po ako. Paalam ni si Freya at kumaway pa nga siya sa kanya iniwan doon ang lalaki na nakatingin lang sa kanya. Sa sumunod na mga araw ay mas magiging close pa silang dalawa at masasanay sa bangayan nila. Sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig ni si Freya. Kagigising niya lang at alam niya kung sinong kumakatok sa labas. Padabog na naglakad siya palapit sa pinto at marahas sa binuksan yon. Ano ba, senyorito? Ang aga-aga nabubulabog ka na sa kwarto ko. Reklamo niya kay Nicolo at sinundat lang nito ang kanyang noo kaya napaatras siya. Sinabi ko na sa iyo kagabi na may papagawa ako sa iyo. Magbihis ka na't magmadali. Seryosong saad na lalaki at tinulak pa nga siya. Kumilos na agad si Freya. Hindi niya alam kung ano ang ipapagawa sa kanya ng binata. Ngayon ay nasa loob na sila ng library at mukhang magtatrabaho nga si Nicolo. Nakaupo naman si Freya at katapat niya ang lalaki. Mesa lang ang nasa pagitan nilang dalawa. Ano pong ipapagawa mo sa akin, senyorito? Pangatlong tanong na iyon ni si Freya. Ayoko na maingay. Napanguso si Freya. May suot na eyeglasses ang kanyang senyorito at dagdag pogi points na naman iyon para sa kanya. Sagutin mo na lang po kasi ako. Humugot ang hininga si Nicolo at tinignan ng babae. May kliyente ako at babae siya. Nakakonfine siya ngayon sa ospital kaya hindi namin mapag-uusapan ang bahay na gusto niya. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Maupo ka lang dyan at pipiliin mo lang sa tingin mo na magugustuhan niya. Magkaiba po kami ng taste. Paano kung hindi niya magugustuhan ng mga pinili ko? Nababahalang tanong ng dalaga. Sinabi niya sa akin, ako nang bahala. Pero kailangan ko na isang babae na magbibigay ng opinyon para hindi ako pabalik-balik sa trabaho ko. Naintindihan mo ba? Paliwanag at tanong ni Nicolo. Tanging pagtango na lang ang ginawa ni Freya. Bakit nga pala siya nasa ospital? Na-confine nga, di ba? Malamang nasa ospital. Oo nga po, nasa ospital. Ang ibig kong sabihin ay kung bakit siya na-confine doon. Ang kulit mo si Freya. Malamang may sakit yun. Tila nauubos ang pasensyang sa adang binata. Malala po ba? Si Freya. Napabungis-ngis na lamang si Freya dahil mabilis mainis ang kanyang senyorito. Sige na po, magtrabaho na kayo. Nakangiting sabi ng dalaga at nag-peace sign pa kay Nicolo. Napailing na lamang ito sa kanyang kakulitan. Nag-focus nga si Nicolo at si Freya sa pagtatrabaho at hindi na nila namalayan pa ang oras, hanggang sa parehong tumunog ang kanilang sikmura. Kapwa silang napatingin sa digital clock na nasa ibabaw ng mesa at 2:00 na pala ng hapon. Gutom na ako, senyorito. Nakangusong sabi ni si Freya sa binata. Napapisil pa nga lalaki sa matangos nitong ilong. Ako rin naman. Tinignan na muna ng binata ang blueprint nila ni si Freya at sa tingin niya ay sapat na yon para magustuhan ang kliyente niya. Mahusay rin namang magbigay ng opinyon si Freya at hindi masyadong nahirapan si Nicolo. Lumipat ang tingin niya sa dalaga nang ipatong nito ang ulo sa lamesa. Senyorito, pakiramdam ko po, nanghihina na ako sa gutom. Nanginginig na po mga binti ko. Parang batang sumbong ni si Freya at ramdam na talaga niya ang gutom. Okay na to. Ipapakita ko na lang sa kanya kung pwede na. Tara, lumabas na tayo at kumain. Anyaya ng binata sa kanya at agad nang tumayo si Freya. Nang makarating sila sa kusina at magpapahanda pa lang sana si Nicolo ng pagkain nang sinabi ng kanilang kasambahay na wala nang natirang pananghalian. Alam niyo naman po nagtatrabaho ko dito sa bahay, ma. Bumaba ka kasi sa oras ng pananghalian, hindi yung magkukulong ka sa library. Baliwalang sambit ni Senyora Avel. Ba naman? Magluto na lang kayo, mabilis lang yan. Sabi lang ng kanyang ina at hinayaan sila sa kusina. Nagkatinginan pa sila Nicolo at si Freya, umiling ang dalaga. Huwag mo kong utusan, senyorito. Hindi po ako magaling magluto.
Bumuntong hininga si Nicolo. Kahit magaling ka, sa tingin ko, hindi mo na rin kaya magluto pa. Tingnan mo nga mukha mo, namumutla ka na si Freya. Hindi alam ni si Freya kung bakit nakita niya na parang nag-aalala na rin sa kanya ang senyorito. Maupo ka na lang dyan. Marahan na utos pa ni Nicolo, kahit hindi siguro sasabihin yun ng binata, ay iyon din ang gagawin ni si Freya. Pinapanood lang ng dalaga si Nicolo na ngayon ay gumagawa ng sandwich at nagtimpla pa nga ng gatas. Pagkatapos noon ay inilapag na sa harapan niya. Kainin mo na muna yan habang nagluluto pa ako. Mamaya niyan, makikita ko na lang na nakabulagta ka na sa sahig. Pahiyag ng lalaki at kumagatin ito sa hinandang sandwich. Lumapad tuloy ang ngiti ni si Freya. Thank you po, senyorito. Makakasurvive na ako nito. Ilang sandali pang pinagmamasdan ni Nicolas si Freya. Masaya nito sa sandwich na kinakain. At saka siya nagsimulang magluto ng kare-kare. Isang oras din ang ginugol ni Nicolo at nakapaghain na agad siya ng kakainin nila. Amoy palang masarap na! Namamanghang sabit ang dalaga at napapikit pa ito na parabang nais damhin ang amoy ng niluto ni Nicolo. Next time, ikaw naman ang magluto. Kababae mong tao, hindi ka marunong. I wonder kung kaya mo bang magpainit lang ng tubig. Paano nga ba magpainit ng tubig, senyorito? Inosenteng tanong si Freya na ikinailing na lamang ng lalaki. Sabi ko na nga hindi ka marunong kahit ang dali-dali lang gawin. Sorry naman po. Magpaturo ka kay Aling Corazon. Paano kung mag-aasawa ka na? Sino magluluto para sa pamilya mo? Lalo na sa magiging anak nyo. Kunot ang noong tanong ni Nicolo. Napaisip naman si Freya. Ang pumasok nga sa kanyang isip ay marami siyang kasambahay upang ipagluto sila at hindi na yun problema sa kanya. Kukuha ko ng yaya. Siya magluluto para sa amin. Magpapakahirap pa ba kami, senyorito? Kukuha ng yaya? Oo naman po. Kung ganun, mayaman na lalaking gusto mong pakasalan. Napukaw tuloy ang interes ni Nicolas sa babae. At iba talaga ito kung mag-isip. Tila nakalimutan kung ano rin ang trabaho nito sa kasalukuyan. Bakit po pala natin pinag-uusapan ng tungkol sa pagpapakasal? Wala pa po yun sa isip ko, senyorito. Bata pa ako, no? Sa ating dalawa, ikaw po yung dapat na mag-asawa na. Natatarantang sambit ng dalaga. Mahinang napahalakhak si Nicolo. Bata pa pang 26 si Freya. Sa panahon ngayon, marami nang bumubuo ng pamilya kahit wala pa sa edad at sa tingin mo. Ano bang saktong edad ng pag-aasawa? Wala po sa edad, senyorito. Ang pagpapakasal ay isang mahalagang desisyon sa buhay ng isang tao. Paliwanag ni si Freya. Alam niyang wala pa siyang karanasan tungkol sa pakikipagrelasyon, pero pumasok na sa kanyang isip ang aral na pinamala sa kanya ng mga magulang. You think so? Nakataas ang kilay na tanong ni Nicolo at matiim niyang tinitigan ang dalaga. Marriage is not just about love, but also about preparing for life's challenges. Siguraduhin na kayo ay parehong handa sa mga responsibilidad at pagsubok na darating. Dagdag pang sambit si Freya. Natahimik ng ilang sandali ang binata at parang nagproseso pa sa kanyang isip ang sinabi ni si Freya. Naintindihan naman ni Nicolo ang message na yon. Ngunit mas pinagtuunan niya ng pansin ay ang pagsasalita nito ng Ingles at kakaiba ang accent nito, na para bang sanay na magsalita ng ganoong klaseng lingwahe ang dalaga. You know what, si Freya? Po? Hindi pa rin nawawala sa isip ko to. Alam ko nagkita na tayo dati. Pero wala lang akong maalala. Malakas lang ang kutob ko na hindi to ang una natin pagkikita. Ako rin po. Pamilyar ka rin sa akin. Tinignan din ni si Freya sa mga mata nito si Nicolo at tagtagal iyon ng 5 minuto bago sila nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Sabihin mo na lang sa akin kung kailan tayo na nagkita. Matagal na akong curious tungkol doon. Bigyan mo lang ako ng clue. Walang clue, senyorito. Umiiling na sa atin si Freya at nilisian pa niya ito. Kung gano'n, naalala mo kung kailan tayo una nagkita? Usisa pa na lalaki at tumango lang din si Freya. Paano kung sabihin ko sa iyo na, ikaw ang dahilan kung bakit ako naging katulong mo? Tila nang hamon na tanong ng dalaga na ikinagulat naman ni Nicolo. Napaayos pa siya ng upo sa narinig at sa lubong ang kilay na muling tinignan si Freya. Paano ako naging dahilan mo kung bakit ka nga nandito sa mansyon namin? Hindi ba yan dahil lang sa pera at kailangan mo ng pera? Hindi po. Ngiti-ngiting sambit ng babae at napabuga ng hangin sa bibig si Nicolo.
Teka, huwag mo sabihin na, espiya ka. Akusasyon ng binata na ikinatawan ni si Freya. Sabihin na natin na, oo, ano pong gagawin mo sa akin, senyorito? Palalayasin mo na ba ako? Nope, not unless maganda yung dahilan mo. But still, I'm curious. Wika ni Nicolo na sinabayan din ng pag-iling. Alalahanin mo, senyorito. Oo na, sasabihin ko na sa'yo na hindi ito yung una nating pagkikita. Hindi sa mansyon nyo. Saan nga? Bakit ba ayaw mo sabihin sa akin? Nagkibit-balikat lamang si Freya at tumayo na siya para dalhin ang pinagkainan niya sa lababo. Senyorito, kanya-kanya po tayo ng paghuhugas ng pinagkainan natin ha. Nakangiting sambit ni si Freya. Ewan ko sa'yong babae ka, pinapasakit mo lang ang ulo ko eh. Muli lang napabunghalit ang tawan dalaga. Enjoy na enjoy talaga itong pahirapan si Nicolo na mag-isip at alalahanin ng first meeting nilang dalawa. Hindi nga nabigo si Nicolo dahil nagustuhan ng kliyente niya ang layout ng bahay nito at wala pa man daw ay excited na ang babae. Bilang pasasalamat naman sa pagtulong sa kanya ni si Freya ay binilhan niya ng strawberry cake ang dalaga. Alam niyang mahilig ito sa cake sa ilang linggo nitong pananatili sa kanilang tahanan. Pa, nasan po si Freya? Agara na tanong ni Nicolo pagka-uwi niya sa mansyon. Mali ko anak, hanapin mo na lang. May pagkamasungit na sagot lang ni Senyora Abel sa anak. Humalik lang sa pisngi nito si Nicolo at hinanap na niya ang dalaga. Sa kung saan na niya hinanap ang babae at parang kinakabahan na si Nicolo nang hindi niya makita si Freya. Hanggang sa makarinig siya ng tugtog ng piano na nagbumula sa music room. Namalaya na lamang ni Nicolo na dinadala na siya doon ng kanyang mga paa at doon niya nahanap si Freya na nagpapatugtog ng piano. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inamin din ng binata na hindi lang basta pagkamangha ang kanyang nararamdaman para kay Freya. Natitiyak niya na mas malalim at alam ni Nicolo na mahihirapan na siya makaahon. Parang isang professional na pianist ng dalaga at napaka-perpekto ang bawat galaw ng mga daliri nito na sinabayan ng marahan na paggalaw ng ulo. Hanggang sa natapos sa magandang pagtugtog dito, ay naktulala lang si Nicolo. Senyorito, ano pang ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng dalaga sa kanya nang sa wakas na napansin na siya nito. Marunong kang magpatugtog ng piano? Hindi naman masyado. Basic lang ang alam ko, senyorito. Baka sa mukha ni si Freya ang hiya dahil may isang tao ang nakasaksi sa kanyang talento sa pagpapatugtog ng piano. Pero ang ginawa mo kanina, hindi pang basic lang ang alam mo. Isang magandang musika na ngayon ko lang yata narinig eh. Seryosong sambit ang binata. Kinakabahan na tuloy si Freya. Kasi, madali lang din po na nag-practice nito. Pagdadahilan pa ni si Freya, professional din na nagturo sa kanya dahil bata pa lamang siya ay gustong-gusto na niyang matuto sa piano keyboard. 4 years old pa lang ako noon nung tinuruan ako ng teacher ko, kaya nasabi kong madali lang talaga matuto nito. Chill, nabutla ka na agad eh. Nagtatanong lang naman ako. Matagal na kaming may piano, sa aming magkakapatid. Ako lang hindi natuto sa instrumentong yan. Turuan mo ko kung hindi ako masyadong busy. Nakaramdam agad ng relief si Freya dahil hindi na siya pinagdudahan pa na lalaki. Napansin naman niya ang dala nitong box. Ano po yan, senyorito? Usisa ni si Freya sabay turo sa dala nito. Strawberry cake, gusto mo? Nakangiting tumango si Freya at kinuha na niya yon sa lalaki. Lumapit pa siya sa mesa para buksan yon. Napapalakpak siya nang makita na marami itong strawberry. Bakit ka bumili nito, senyorito? To be honest, binili ko yan para sa'yo. Dahil nagustuhan ng client ko yung layout ng bahay niya. Thank you sa pagtulong sa akin. Alam ko naman po kahit wala ang tulong ko ay magagawa mo rin na maayos ang trabaho mo. Mahusay kang architect eh. Nakangiting sambit ang dalaga at nag-thumbs up pa siya sa pinagtuunan ng pansin ng kanyang cake. Lihim na napangiti na lamang si Nicolo. Sanay na siyang marinig purihin ng mga tao, subalit iba pala talaga sa pakiramdam kung maririnig niya yon mula sa isang taong espesyal na sa kanya. Ayaw mo ba akong hatian sa dala ko, si Freya? Siyempre, share po tayo sa rito. Hindi po ako madamot, no? Sa rancho naman ng mga Villanueva, wala pa rin tigil sa paghahanap sa kanilang unika iha ang mag-asawa at walang araw na hindi nag-aaway ang mga ito. This is your fault, Jules. Kung hindi ka nakipagkasundo sa pamilya ng kaibigan mo, edi sana nandito pang anak ko. Umiiyak na sigaw ni Senyora Freya
at ilang beses na itong napahawak sa kanyang dibdib. Ma'am, calm down. Mahanap pa rin natin si Bunso. Sinabi naman po niya na maayos naman ang kalagayan niya kung nasama siya ngayon. Pag-aalo naman ang nakatatandang kapatid ni si Freya na si Zayden at hinahaplos ng likuran ng kanyang ina. Iyon na nga, Zayden. Hindi pa rin natin alam kung nasan ang kapatid mo. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakakita si Freya. Jules, hanapin mong anak ko ngayon din. Inahanap na namin, mahal. Pwede bang huminahon ka muna? Kalmado ang sambit ang daddy ni Freya. Ma'am, hindi naman po kami tumitigil sa paghahanap kay Bunso. Please, kumalma na muna po kayo. Si Lucas naman nagsalita. Isa sa kuya ni Freya. Tawagan mo na ba ulit ang cellphone niya, Lucas? Tanong ni Zayden sa kapatid. Nakapatay ang phone niya, kuya. Kaya nahihirapan kaming itrack ang location niya. Problemadong sagot naman ni Lucas. Lahat sila ay nag-aalala sa kalagayan ni Freya at palaging sinisisi ni Senyora Freya ang kanyang asawa. Dahil sa kagustuhan nitong ipakasal ang kanilang anak, ay naglayas na nga ng tuluyan ng dalaga. Ngunit magtatatlong buwan na ay wala pa rin sila nakuhang lead sa whereabouts ni Freya. Kaya labis ng kanilang pag-aalala. Ma'am, doon na muna po ako sa Manila. Tutuloy po ako sa bahay ng kaibigan ko. Paalam ni Zayden sa ina. Lucas, ikaw na munang bahala rito sa rancho. Sumang-ayon naman agad si Lucas sa nakatatanda niyang kapatid. Samantala, yayayain sana ni Nicolo si Freya upang lumabas at balak niyang sabihin sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Freya, tawag ni Nicolo at nang wala siya narinig na sumasagot, ay binuksan niya ang pinto ng maid's quarter. Nagtaka ang binata dahil wala sa loob si Freya. Nasaan ang babaeng yun? Tuluyang pumasok sa loob si Nicolo at umupo sa maliit na kama. Napatingin pa siya sa bedside table kung saan makikita ang mga gamit ng babae. Kumunot ang kanyang noo na makita na purong mamahali ng mga yon. Kaya naman pala kakaibang balat at kutis ng babaeng yun. Ganitong mga bagay na gamit niya. Naiiling na komento ni Nicolo. Akma na siyang aalis sa kwartong yon nang may mahagip ang kanyang mga mata. Isang pamilyar na ID. Sa akin to Paano naman napunta sa kanyang ID ko? Lumabas na si Nicolo sa maid's quarter para kumpirmahin ang kanyang ID. Kahit sa kanya naman talaga yon dahil nandito ang pangalan niya at litrato. Nakasalubong pa ni Nicolo ang kanyang ina na tila abala na naman ang ginang. Anak, tumawag pala kanina ang matalik mong kaibigan. Dito na muna raw siya mananatili pansamantala. May problema yata sa kanilang rancho. Pahayag ng mama niya. Si Zayden po ma? Pagkumpirma ni Nicolo sa kaibigan na darating. Oo, si Zayden. Teka, ano yung hawak mo? Pagtataka ng ginang at kinuha nito ang identification card ng kanyang anak. Bakit nasa iyo pa rin ito? Ano bang ibig niyo sabihin, ma? Sa akin po ito, di ba? Oo, sa'yo nga to, Nicolo. Pero hindi ba matagal mo na itong naiwala? Nasa last year ka na ng college noon, pero nangangailangan ka pa rin ng ID. Nakiusap ka sa akin na magpagawa ulit ng ID dahil sabi mo naiwala mo. Kaya bakit hawak mo pa rin ito hanggang ngayon? Kopya na lang kasi ang nakuha ko dati. Naiwala ko po ito. Naguguluhan na tanong ni Nicolo. Parang ang labo na ng alaalang yon kaya hindi na siya sigurado pa. Basta naalala ko, kagagaling mo lang noon sa hospital, anak. Ano naman pong ginagawa ko sa ospital, ma? Ano ka ba namang bata ka? Ikaw tong mas bata sa ating dalawa, kaya ikaw ang dapat na nakakaalala nun, anak. Galing ka sa ospital dahil may na-encounter kang aksidente. Hindi literal na ikaw. Sabi mo isang babae ang iniligtas mo noon bago pa man sumabog ang sasakyan. Alalang-alala nga ako nun sa'yo dahil akala ko ikaw ang aksidente. Sa paliwanag ng mama ni Nicolo ay doon niya lang naaalala ang nangyari 8 years ago. Tama nga ang kanyang ina. Isang babae ang iniligtas niya noon. Napatingin si Nicolo sa babaeng kanina pa niyang hinahanap at ngayon ay mabagal na naglalakad patungo sa kanila. Napakurap-kurap na lamang ang binata dahil ang babaeng yon ay kamukhang-kamukha ni si Freya. Ikaw ang babaeng na aksidente 8 years ago. Yung naipit ang isa mong binte, tama? Agad na tanong ni Nicolo kay si Freya nang makalapit na ito sa kanila. Nagulat naman ang babae. Ikaw yon. At kaya napunta tong ID ko dahil tama ako na ikaw ang babaeng inilabas ko nun sa kotse mo, di ba?
Naalala mo na? Tanong ng dalaga at nagliring nawala ang pagkabahala nito. Halos mamatay sa pag-alala sa'yo nun ng kasama mong babae at driver mo. Pero teka lang, sa pagkakaalala ko, ay mayaman ka. Hindi po ako mayaman. Nakakotse ka nun. Masama magsinungaling si Freya. Seryosong sambit ni Nicolo at wala na yatang choice si Freya kundi ang magsabi ng totoo. Wait, taga San Agustin ka. Alam mo na may Villanueva Rancho doon, tama? Usisa ni Nicolo na ikinatango ni si Freya. Actually, Villanueva po talaga ang apelyido ko. Ang Vargas po ay pangalan yun ng pamilya ng mami ko. Pag-amin ni si Freya sa katotohanan, wala naman na siyang dahilan pa upang ilihim ang totoo niyang pagkatao. Oras na rin siguro para bumalik siya sa kanilang rancho. Isa kang Villanueva. Magkasabay na tanong na mag-inang sina Nicolo at Senyora Avel. Dahan-dahang napatango ang dalaga. Kung ganun, kilala mo si Zayden Villanueva? Kuya ko po siya, senyorito. Nahihiyang sagot ni si Freya sa bayuko at pinaglalaruan na niya ang kanyang kuko. Kuya, nandito na po si Zayden. Sulpot naman ng kapatid ni Nicolo na si Rico. Kasama nito ang matalik na kaibigan niya at ang nakatatandang kapatid ni si Freya. Good afternoon po, Tita Avel. Magalang na bati pa ni Zayden at parang bumagal pa takbo ng oras na magtagpo ang paningin nila ni si Freya. Nanlaki agad ang mga mata ng lalaki. Si Freya? Agad namang napatayo si Freya. Kuya, sorry. Why? What are you doing here? At bakit nakasunod ka pa ng ganyan? Sunod-sunod na tanong ni Zayden sa kapatid at nilapitan niya ito. Hinawakan sa magkabilang balikat. Kuya, halos maiyak na nga si Freya. Kuya, magpapaliwanag po ako. Hindi mo ba alam na kung gaano kami nag-alala sa'yo? Si Freya, 3 buwan. 3 buwan ka na namin hinahanap at palagi na lang nagkakasakit si Mommy dahil sa pag-alala niya sa'yo. Nang makita naman si Nicolo ang takot sa mukha ng babae, ay hinawakan niya sa balikat ang kaibigan. Bro, minahon ka. Natatakot na sa'yo ang kapatid mo. Pwede naman natin pag-usapan ang totoong nangyari kung bakit siya nasa poder namin. Sabi ni Nicolo kay Zayden. Natauhan naman si Zayden at nang makita na umiiyak ng kanyang kapatid, ay hinila niya ito upang yakapin. Sorry, bunso. Hindi ko sinasadyang pagtaasan ka ng boses. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Sorry na, tumahan ka na. Hindi naman ako galit sa'yo. Mababa na ang tono ni Zayden kung kaya tumigil na rin sa pag-iyak si Freya. Kitang-kita naman ni Nicolo kung gaano kamahal ng kaibigan niya ang kapatid nito sa kabila ng ginawa ng dalaga. Napag-alaman nilang naglayas nga si Freya sa kadahilan na ipapakasal daw ito sa lalaking hindi naman ito mahal. Kumusta naman ang kapatid ko, Nick? Hindi niya ba pinapasakit ang ulo niyo? Tanong ni Zayden kay Nicolo habang nasa balkonahe sila ng mansyon. Makikita nila ang pagtulong ng dalaga kay Aling Corazon na sa hardin ng mga ito. Nung una niyang punta rito, palpak sa lahat ng trabaho ng kapatid mo. Ngayon, alam ko na kung bakit. Alatang hindi rin sanay. Baski nga ako, nagtataka. Hindi siya mukhang dukha na nangangailangan ng trabaho ng araw na yun. Mahabang paliwanag ni Nicolo. Kaya nga laging nag-aalala sa kanya si Mommy. Nakadepende yan palagi sa amin at hindi pa kaya mamuhay na mag-isa. Kahit sa tamang edad na siya. Bro, don't underestimate your sister. Nagawa nga niya maglaya sa inyo so far sa mga nakalipas na buwan. Nagiging maayos naman ang trabaho niya. But don't worry, hindi naman niyang pinahirapan dito. Dapat pala, noon ko pa naisipang pumunta rito sa inyo para mahanap po na agad ang kapatid ko. Wika pa ni Zayden. Panatag na rin ang kalooban niya dahil talagang maayos ang lagay ng kanilang bunso. Kung maaga mong ginawa yun, baka wala akong mararamdaman na special sa kapatid mo. Mahinang sambit ni Nicolo, sapat na upang marinig yun ng kaibigan. Hindi man lang nag-react si Zayden. I can't blame you. Marami na rin ang nagpapalipad ang hangin sa kapatid ko. Balak pang lapitan ako ng mga tukmol na yun. Pero alam ko naman na may iba na rin nagugustuhan si Freya. Sino? Mabilis na tanong ni Nicolo. Bakit? Nagseselos ka na agad? Nakangising tanong ng kanyang kaibigan. Normal makaramdam ng selos kung alam mong iba palang gusto ng babaeng mahal mo. Sa naging sagot ni Nicolo ay napahalakhak si Zayden. Mahal agad, bro. 3 months lang naman na natili rito sa inyong kapatid ko.
Sigurado kang pagmamahal na yan. Kilala mo ako, Zayden. Oh, alright. Alam kong sa lalaking gusto ng kapatid ko. May ID siya ng lalaking yun at 8 years na niyang hawak-hawak. Yun daw ang savior niya nung naksidente siya. Napangisi na lamang si Nicolo dahil hindi siya magiging one-sided love sa babae. Tinanong mo na ba sa kapatid mo na isa ako sa dahilan kung bakit pinili niya magtrabaho dito sa amin? Sa pagkakaalam ko, hindi ka naman kilala ng kapatid ko. Ipinakita ni Nicolo ang hawak niyang ID at nang mapagtanto ng kaibigan kung ano ang bagay na yon, ay umawang na lamang ang bibig nito. Humingi ng paumanhin si Freya sa pamilya ni Nicolo. Naintindihan naman agad siya ng mga ito. Ayos lang yan, iha. Tama ang hula ko na hindi ka lang isang ordinaryong babae. Hindi ka pagkakamala na isang mahirap. Ngunit hindi magandang ginawa mong paglalayas. Makasarili yon. Dapat mong tandaan ng mga taong maiiwan mo. At hindi rin naman tama na ipilit ka sa isang bagay na hindi mo naman gusto. Lalo na pagpapakasal sa hindi mo naman kilala. Mahabang pahayag ni Senyora Avel kay Zefreya. Wala roon si Nicolo kaya hinanap pa ni Zefreya bago siya sasama pa uwi sa kanyang kuya. Dire-diretso na siyang pumasok sa loob ng silid ng binata at nakita niya sa balkonahe si Nicolo. Senyorito, galit ka ba sa akin? Lumingon naman si Nicolo sa pinanggagalingan ng dalaga at parang gusto niyang matawa na makita ang kinakabahan nito. Ano sa tingin mo si Freya? Malamig na tanong ni Nicolo. Hindi na makatingin ng diretso sa mga mata niya ang dalaga. Sorry kung hindi ko sinabi sa yung totoo. Hindi ako galit sa'yo. Siguro, nagulat, oo. Sa dami-rami pang mapupunta rito sa mansyon namin, ay kapatid pa ng matalik kong kaibigan. Sa totoo lang, si Lucas lang ang nakilala ko nun at alam ko may kapatid pa silang babae. Hindi ako aware na ikaw pala yon. Mahabang paliwanag ni Nicolo. Kapag sinabi ko rin yun sa inyo, baka hindi ako tatanggapin ng mama mo. Pangangatwiran pa ni si Freya. Tumango na lamang ang lalaki sa kanya ito nilapitan at ipinakita ang isang bagay na matagal lang nasa pangangalaga niya. Ano naman ang ibig sabihin nito? Iyan ang palatandaan ko na iniligtas mo ko nun. Akin na to ha. Nakangiting sabi si Freya at kinuha na niya ang ID card nito. Tapos, anong dahilan kung bakit pinili mo na pupunta rito sa amin? Tumatanaw lang ako ng utang na loob dahil kung hindi mo ko iniligtas nun, baka wala na ako ngayon sa harapan mo. I don't think so. I heard from your brother kung gaano ka raw kasakit ng ulo sa kanila. At saka may sinabi rin sa akin ng kuya mo. Oh, shut up. Ay, wait, ano pala sinabi sa'yo ni kuya? Curious na tanong ni si Freya at napatras siya nang humakbang palapit sa kanya si Nicolo. Ang tungkol sa lalaking gusto mo. Nakangising sagot ang binata sabay hapit sa kanyang bewang. Nanlalaki tuloy ang mga mata ni si Freya at higit na lumakas ang kabog sa kanyang dibdib. Senyorito. I like you. Oh no, I think I'm falling in love with you, si Freya. Hindi po nakakatuwa yung biro na yan, senyorito. Alam ko. Bago pa matapos si Freya ang pangungusap niya, ay mabilis nang inangkin ng binata ang mga labi niya. Napakapit na lamang sa balikat ni Nicolo si Freya at kalaunan ay kusa siyang tubugon sa mga halik nito. Natapos ang halik na yon ng ilang minuto at kapwa nilang habol-habol ang hininga. Napapikit na lamang si Freya nang hinalikan siya sa noo ni Nicolo. For now, sumama ka muna sa kuya mo. I promise na dadalawin kita sa rancho niyo. Pangako ng lalaki sa kanya at saka siya nito niyakap. Nangingiting isinandali si Freya ang kanyang pisngi sa matigas nitong dibdib. Hindi akalain ng dalaga na darating pala ang ganitong eksena na pwedeng-pwede niyang yakapin ng isang lalaki na matagal na niyang minamahal. Promise na pupuntahan mo ako doon? Pakiusap ni si Freya. Tumango lang ang binata at muli pa siyang hinalikan sa noo. I promise. Sumama na nga si Freya sa kanyang kuya at sa labas pa lang ay nakaabang na ang kanilang mga magulang at si Lucas. Honey! Umiiyak na tawag ni Senyora Freya sa kanyang anak at mahigpit niya itong niyakap. Kumusta po, Mami? Sorry po ha. Anak naman, gusto mo yatang mamatay ako ng maaga. Umiiyak na tanong ng mami ni si Freya. Of course not, Ma'am. I love you po.
Sorry po sa ginawa ko. Dad, Kuya Lucas, sorry po. It's okay, honey. Ang mahalaga ay nakauwi ka na. Sorry din kung pinapangunahan ka ni Daddy. Gusto ko lang naman na i-secure ang magiging buhay mo kapag nawala kami ng mami mo at hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa tabi mo palagi ang mga kuya mo. Katulad mo ay magiging abala rin sila sa kanilang pamilya. Sambit naman ng daddy ni si Freya at yumakap din ito sa kanya. Naging panatag na nga pamilyang Villanueva dahil nakauwi ng kanilang unika iha. Ikinuwento na lamang ng dalaga nangyari sa kanya sa nakalipas na 3 buwan. Isang linggo pa lumipas saka nakabisita si Nicolo sa rancho ng Villanueva at nagulat pa ang mga ito dahil kasama niya ang buong pamilya upang mamanhikan. Ang bilis naman! Akala ko ba magsisimula ka pa lang naman ligaw? Gulat na tanong ni si Freya. Napagpasyahan na lamang nila ang maglakad-lakad sa labas. Maaliwalas kasi ang panahon at presko ang hangin na tila humahaplos sa kanilang balat. Nililipad din ang hangin ang buhok ng dalaga. Well, pwede naman kitang ligawan kahit mag-asawa na tayo. Nakangiting sambit ni Nicolo. Mag-asawa agad? Nicolo, hindi ka ba nabibigla sa desisyon mong yan? Seryoso na ako sa si Freya. Ikaw rin naman, di ba? Oo naman. Kung hindi ako seryoso, hindi ikaw ang una ko naisip nung naglayas ako dito sa amin. Isa pa dahil sa'yo, nagkaroon din ako ng lakas ng loob, no? Thank you si Freya. Matapos sabihin niyo ni Nicolo, ay hinarap niya ang dalaga. Ikinulong ng mga palad niya ang pisngin nito saka kinintala ng halik sa labi. 3 buwan pa lumipas ay saka sila na ikasal. Siyempre, hindi pumayag ang mga magulang ni si Freya na ikasal sila agad. Nais nila ni sulitin na muna ang pagiging magkasintahan nila. Matulin lumipas ang araw. Ngayon nga ay may panganay na sila. Babae na pinangalanan nilang Zara. Pangalawa sa 6 na buwan na pinagbubuntis pa ni si Freya. Alam na nila ang gender ng baby nila. Lalaki ang magiging bunso nila. Dada, turuan niyo po ako mga bayo ha. Ha, Dada? Pangungulit ng 5 taong gulang nilang anak na si Zara. Nasa rancho sila sa mga oras na yon. Mas mahusay mga bayong mami mo kaysa sa akin, anak. Pero tuturuan ka ni Dada. Nakangiting sa adin Nicolas sa anak at hinalikan niya ang ibabaw ng ulo nito. Nasa tabi rin ni Nicolo ang pinakamamahal niyang asawa ni si Freya. Hinahaplos ito ang malaking umbok ng tiyan, isa sa pinakapaboritong panoorin ni Nicolo. Yay! Thank you po, Dada! Masayang tugon ng bubuit at napapalakpak pa nga. Nang mapatingin nito sa mami niya, ay humawak pa sa tiyan. Tapos ako po magtuturo sa baby natin, Dada, ha, Mommy? Oo naman, anak. Kapag magaling ka ng mga bayo, ikaw magtuturo sa baby Nicolas natin. Sambit naman niya. Si Nicolo naman ay inakbayan ng asawa at humalik din siya sa sentido nito. Masaya at kontento na siya sa buhay niya ngayon, kasama ang sarili niyang pamilya. Dati nang pinagbuklod ng tadhana sina Nicolo at si Freya. Sa mga oras na yon, ay hindi pa ang tamang panahon upang sila ay magsama dahil binigyan lang sila ng isang dahilan upang mahanap din nila ulit ang isa't isa. Ang pag-ibig ay maaaring ihambing sa isang bulaklak. Kapag hindi pa ito ang tamang oras para mamulaklak, ay hindi pa makikita ang tunay na ganda nito. Katulad din ng pag-ibig na maaaring natutulog pa at hindi pa lubos na nararamdaman ng dalawang tao. Pero kapag dumating na ang tamang oras, ang ganda ng pag-ibig ay lubos na makikita at mararamdaman. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!